Isang tila ordinaryong hapon sa isang residential street sa Estados Unidos nang umalingaw-ngaw ang isang desperadong hiyawan na nagparalisa sa lahat ng dumadaan. Isang babae ang lumitaw sa ikatlong palapag na bintana, ang kanyang mga mata ay naluluha at ang kanyang boses ay nabulunan sa takot, habang ang kanyang pusa, ang kanyang kaisa-isang kasama, ay walang katiyakan na balanse sa gilid ng parapet. Nakakasakit ng damdamin ng eksena. Nanginginig ang hayop, umungol ng malakas, at hindi na nakahanap ng sapat na pambili ang mga paa nito. Ang desperasyon ng may-ari ay nahalo sa katahimikan ng isang pulutong na nagsimulang magtipon sa ibaba ng gusali. Bawat segundo ay parang isang siglo at ang kapalaran ng maliit na nilalang na iyon na nakabitin sa isang sinulid ay malapit nang mapagpasyahan sa harap ng lahat. Habang ang marami ay nakatingin lang, hindi sigurado kung ano ang gagawin, isang simpleng lalaki na nakasuot ng military pants at matatag na hakbang ang tumawid sa kalsada na walang kamalay-malay na sa ilang segundo ay magbabago na ang kanyang buhay. Siya ay isang sundalong Amerikano pabalik mula sa tungkulin na biglang tumingala at nakita ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng babaeng iyon. Ang kanyang puso ay tumibok, ang kanyang mga instinct na sinanay sa labanan ay nagising, at isang katiyakan ang humawak sa kanya. Hindi siya makatayo. Ang mundo sa paligid niya ay tila nag-alinlangan, nagyelo sa takot, ngunit pakiramdam niya ay inilagay siya doon sa sandaling iyon para sa isang mas malaking layunin. Sa bawat millisecond, ang pagbagsak ay naging hindi maiiwasan, at ang agarang pagkilos lamang ang makakapigil sa trahedya. Walang inaasahan na ang napaka-anonymous na sundalong ito na dumaraan ay gagawing milagro ang tila isang sakuna. Kung naantig ka na sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang kinalabasan. Ang kalye ay tila nabubuhay sa dati nitong gawain. Iyon ang uri ng kapitbahayan kung saan alam ng lahat ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga kapitbahay, kung saan ang malayong sipol ng isang tren ay humahalo sa ingay ng mga sasakyang dumaraan sa katamtamang bilis, at kung saan binuksan ang mga bintana upang makapasok ang huling hininga ng sariwang hangin sa gabi. Nagtakbuhan ang mga bata sa pagitan ng bangketa at kanto, ang ilang matatandang tao ay nag-uusap sa labas sa mga upuan, at ang mga manggagawa ay umuwi na may dalang mga bag, sabik na magpahinga pagkatapos ng isa pang araw. Tila naging normal ang lahat hanggang sa isang hiyawan ang pumunit sa nakagawian at binago ang katahimikan sa sama-samang pagkabigla. Mula sa bintana ng isang katamtamang gusali sa ikatlong palapag, lumitaw ang isang babae, nakasandal, nanginginig ang mga kamay at nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang kanyang mukha ay naliligo sa hindi mapigilang luha, at ang kanyang bibig ay nakabuka sa desperadong pagsusumamo. Sa gilid ng bintana, halos hindi nakahawak sa kanyang lupa, isang pusa ang umuungol ng malakas, sinusubukang mahanap ang balanse nito. Ang mga paa sa harap nito ay kumamot sa dingding, at ang pangilalim nito ay nagliliyab na galit na tila ang maliit na katawan nito ay sinusubukang kumapit sa isang bagay na wala. Ito ay isang napakasakit na eksena. Ang hayop, marupok at walang pagtatanggol, ay isang hakbang ang layo mula sa pagkahulog sa kawalan, at ang desperadong may-ari nito ay hindi maabot ito sa oras. Ang mga dumadaan, nang marinig ang mga hiyawan, ay nagsimulang tumingala. Ang ilan ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Ang iba ay nakaturo, ngunit walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang kalye ay puno ng bulungan at tensyonado na mga tingin, at sa loob ng ilang segundo ay nabuo ang isang maliit na pulutong. Nagsimulang magtaas ng mga cellphone, nire-record ng mga tao ang eksena na parang hindi makapaniwala na nangyayari talaga ito sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng nakikitang kawalan ng pag-asa, walang ginawa kundi ang manood. Ang paparating na trahedya ay tila humawak sa lahat sa isang uri ng paralysis spell. Lalong lumakas ang desperasyon ng babae. Ang boses niya ay hindi na pangkaraniwang paghingi ng tulong, kundi isang malakas na sigaw
na parang sasabog na ang puso niya. Ang pusa ay ang kanyang buhay. At sa kanyang paghihirap na titig, makikita na ang pagkawala ng maliit na nilalang na iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa pagkawala ng isang alagang hayop. Para bang ang buong kahulugan ng kanyang pag-iral ay malapit ng gumuho kasama nito. Tumulo ang mabibigat na luha sa kanyang mukha at ang kanyang paghihirap sa paghinga ay nagpahayag ng takot sa pusong hindi na alam ang gagawin. Sa kalye, katahimikan ang may halong hiyawan. Ang orasan ay tila tumatama laban sa lahat at bawat segundo ay nagpapatagal ng pananabik. Tinatangay ng hangin ang mga kurtina ng bintana na lalong nagpalabas sa nanginginig na katawan ng pusa. Tinakpan ng isang bata ang kanyang mga mata, hindi makayanan ang tensyon ng eksena. Isang matandang lalaki ang mahinang bumulong na nananalangin sa Diyos na may mangyari. Ngunit walang nangahas na tumakbo sa itaas. Walang nakakaalam kung magkakaroon sila ng oras para makarating sa apartment. Ang lahat ay tila patungo sa pinakamasama. Yung scene na sobrang intense parang hindi na totoo. Pabulong na nagtaka ang ilan kung paano naging isang sama-samang bangungot ang isang simpleng hapon. Palakas ng palakas ang pagngiyaw ng pusa at iniunat ng babae ang kanyang mga kamay na parabang ang desperadong kilos na ito ay makapagpapahinto sa pagbagsak. Ngunit bahagyang dumudulas ang katawan ng hayop sa bawat sandali na lumilipas at tila walang makakapigil dito. Noon, sa sandaling iyon, may nagbago sa ritmo ng kwento. Sa mga tensyonado na mukha ng karamihan, may namumukod tango. Isang lalaki ang lumakad sa kalye na may matatag na mga hakbang, nakasuot ng simple, ngunit may presensya na nagbibigay ng lakas. Siya ay isang sundalong Amerikano bago sa tungkulin. Hindi siya naroroon upang maging isang bayani, hindi naghahanap ng mga titig o pagkilala. Simpleng tinatahak ang parehong landas na palagi niyang ginagawa. Ngunit ang kanyang mga mata sa pag-angat ng mga ito sa bintana ay sumalubong sa titig ng umiiyak na babae at ang maliit na katawan ng pusa sa pagkabalisa. At sa kanyang puso, bumangon ang isang salpok na hindi mapigilan. Tumigil sandali ang sundalo, huminga ng malalim at tinasa ang eksena. Napatingin ang mga tao sa kanya na parang walang kamalay-malay na may kakaibang mangyayari. Habang ang lahat ay nanatiling nakahawak sa takot, tila handa siyang kumilos. Ang trahedya na tila hindi maiiwasan ay nagsimulang mag-transform sa isang kwento ng katapangan at walang sinuman ang maaaring maisip kung ano ang nangyari sa sandaling iyon para sa lahat. Palakas ng palakas ang sigaw ng babae na parang talim ng kawalan ng pag-asa na nagpapigil ng hininga sa lahat. Inulit niya ang pangalan ng pusa na parang tinatawag ito na maaaring pigilan ito, ngunit ang hayop ay napahamak sa desperasyon. Ang mga kuko nito ay nagkakamot sa dingding, ang mga ngiyaw nito ay nakakuha ng matinding takot. Ito ay isang pagsusumamo na tumusok sa puso ng kahit na ang pinakawalang pakialam. At sa isang sandali ay tila ang buong kalye ay nagkakaisa sa isang pakiramdam, ang katiyakan na malapit na nilang masaksihan ang isang trahedya. Ang mga kapitbahay sa kanilang mga bintana, ang mga naglalakad ay huminto sa gilid ng bangketa. Ang mga driver ay nagpapabagal sa kanilang mga sasakyan lahat nang walang pagbubukod, ay tumingala na may parehong ekspresyon ng pagkabigla. Parang tumigil ang mundo para lang masaksihan ang sandaling iyon, pero walang gumalaw. Nanginginig ang mga binti, sarado ang lalamunan, at tila naghihintay ang isa na gumawa ng unang hakbang. Ang takot sa kabiguan ay mas malaki kaysa sa lakas ng loob na sumubok. Ang babae na pagod sa pagsigaw ay sumandal sa bintana, nagsasagawa ng isang mapanganib na panganib, ngunit hindi maabot ang pusa. Ang kanyang gusot na buhok ay umihip sa hangin, ang kanyang mukha na may bahid ng luha ay hindi lamang ipinagkanulo ang takot, kundi matinding sakit na parang hawak ng munting nilalang ang huling ningas ng kanyang buhay. Sumigaw ang mga kapitbahay, "Hawakan mo siya, kumapit ka." Ngunit ang kanilang mga salita ay walang laman, hindi nag-aalok ng solusyon. Sa bawat segundong lumilipas, bahagyang dumudulas ang katawan ng hayop na parabang ang oras ay isang
Di nakikitang kaaway na itinutulak ito patungo sa kalaliman. Sa gitna ng karamihan, tahimik na nanonood ang sundalo. Ang kanyang mga mata ay nakapirmi, nagkalkula ng mga distansya, tinatasa ang mga posibilidad. Hindi tulad ng iba, parang hindi siya paralisado. Para bang lahat ng pagsasanay na natanggap niya sa mga nakaraang taon ay naghanda sa kanya para sa partikular na sandaling iyon. Ang kanyang puso ay tumibok, ngunit ang kanyang isip ay cool at nakatuon. Alam niyang sa loob ng ilang segundo ay kailangan na niyang kumilos o huli na ang lahat. Bumulong ang isang tao sa malapit, hindi makakarating ang pusang iyon, babagsak ito anumang oras. Ang iba ay nagsimulang sumigaw para sa babae na bumalik sa loob at huwag makipagsapalaran. Lumaki ang kaguluhan, nagkapatong-patong ang mga boses at naging magulo ang kapaligiran. Ngunit ang sundalo ay nanatiling matatag, tahimik, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, na tila ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay handang tumugon. Biglang, umalingaw-ngaw ang isang mas mataas na tunog ng meow. Nawala ng pusa ang isang pangsuportang paa nito at naiwang nakabitin sa hulihan nitong mga paa na nakabitin sa hangin. Sigaw ng babae na nagpalamig ng dugo ng lahat. Hindi, please, hindi. Parang nauubos ang oras. Sindak-gripped ang kalye. Ang ilang mga tao ay tumalikod sa kanilang mga mukha upang maiwasan ang masaksihan ang pinakamasama. Ang iba ay napatakip ng kanilang mga bibig sa gulat. Sa sandaling iyon na ang sundalo ay gumawa ng kanyang unang hakbang pasulong. Ibinaba niya ang kanyang backpack, itinuwid ang kanyang mga balikat at sumulong sa karamihan. Ang mga tao ay likas na naghiwalay. Walang sinasabi, nakatingin lamang sa kanya na may halong pag-asa at takot. Para bang alam ng lahat na, mula noon, ang kapalaran ng hayop at ng babae ay nakasalalay lamang sa lalaking ito na hanggang noon ay estranghero. Nanlaki ulit ang mga mata niya, nakasalubong ang babae. Sa kanyang titig, hindi lamang desperasyon ang nakita niya, kundi isang tahimik na paghingi ng tulong, isang pakiusap na hindi maaaring balewalain. Ang pusa ay nakipaglaban, ang oras ay tumatakbo, at wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Huminga ng malalim ang sundalo, naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib, at ginawa ang desisyon na magbabago sa gabing iyon magpakailanman. Ang mga tao, na hanggang noon ay mga manonood lamang, ay tumahimik. Natigil ang kaguluhan ng mga boses, na parang naunawaan ng lahat na dumating na ang sandali. Ang sundalo ay pumuwesto ng direkta sa ilalim ng bintana, tinasa ang taas, bahagyang binaluktot ang kanyang mga paa, na parang naghahanda para sa isang paglukso, at itinuon ang kanyang tingin sa hayop na malapit ng mahulog. Ang kanyang buong katawan ay tila pumasok sa isang estado ng kahandaan. Lalong lumakas ang ihip ng hangin, nililipad ang mga kurtina sa bintana at ang pusa ay dumaustos pa. Muntik nang tumilapon ang babae, ngunit napigilan ito ng mga kapitbahay na humawak sa kanya mula sa likuran. Walang humpay siyang sumisigaw, umaalingaw-ngaw sa buong kalye ang kanyang desperadong iyak. Alam ng sundalo na malapit nang dumating ang mapagpasyang sandali. At sa mabigat na katahimikan na iyon, kung saan tila umaalingaw-ngaw ang bawat hininga, ang katiyakan ay humawak. Siya lamang ang may kakayahang magligtas ng buhay na iyon. 2 hakbang pasulong ang sundalo at dinama ang lupa na parang sinusukat ang pulso ng isang desisyon. Ang aspalto ay may maliliit na irregularidad, isang mataas na gilid ng bangketa, isang malapit na takip ng manhole. Mga detalye na maaaring tumukoy sa mahalagang milimetro. Inangat niya ang mukha niya at tinitigan ang pusa na parang gumuguhit sa isipan ang hindi nakikitang linya ng pagkahulog nito. Ang ikatlong palapag na bintana ay bahagyang recessed, ang pasimano makinis, ang katawan ng hayop nakaarko, likas na humingi ng suporta na hindi umiiral. Ang babae ay patuloy na umiiyak. Ngunit ang kanyang boses ay isang backdrop na ngayon sa isang teknikal na katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Sa mga fraksyon ng isang segundo, kinakalkula niya ang taas, ang oras ng pagkahulog, ang tinatayang bilis, ang kanyang sariling momentum.
Alam niyang wala ng pangalawang pagtatangka. Huminga siya ng malalim, isang maikling shot na walang puwang para sa pagkakamali. At sa ilang kadahilanan kahit na hindi niya maipaliwanag, naramdaman niya ang isang mahigpit na kapayapaan, ang uri na nauuna sa hindi maiiwasang pagkilos. Lumingalinga siya sa paligid at iwinagayway ang isang senyas ng kamay para makagawa sila ng puwang, humihiling sa simpleng kilos na umatras ng kalahating hakbang ang lahat. Naunawaan naman agad ng isang binata na may hawak na delivery backpack at ibinagsak ito sa lupa, itinulak ito sa isang tabi. Hinila ng isang babae ang isang bata palapit sa kanyang dibdib na parabang pinipigilan siya kahit sa ingay ng tensyon. Dalawang kabataang lalaki ang nakatayong magkapantay, handang tumulong kung hihilingin niya, ngunit hindi niya ginawa. Walang oras para mag-set up ng mga duyan, maghanap ng mga kumot, mag-improvise ng mga kolektibong bayani. Ang bintana, ang pusa, ang sahig, iyon lang ang naroon. Ang natitira ay ingay. Isang bugso ng hangin ang humampas sa harapan, itinaas ang mga kurtina at nawalan ng isa pang pulgada ng kontrol ang pusa. Ang kanyang meyaw ay kasing manipis ng isang thread na malapit ng maputol. Ibinaluktot ng sundalo ang kanyang mga tuhod at sinubukan ang kanyang sentro ng grabidad. Ang kanyang mga braso ay nakabitin saglit tulad ng ginagawa ng mga atleta bago ang mahalagang pagtalon. Ang memorya ay nagdala ng hindi sinasadyang mga pagkislap, tumatakbo sa hindi matatag na lupa, nakalkula ang pagbagsak, ang kanyang katawan ay tumutugon bago natapos ang pag-iisip. Hindi siya nakaramdam ng lakas ng loob, nadama niyang responsable siya. Pakiramdam niya ay parang pinipigilan siya ng buong kalye, naghihintay na maging kilos ang matalik na kalkulasyon na iyon. Dumulas ng kaunti ang pusa at sumabit sa hulihan nitong mga paa. Ang rehas ay naputol sa tiyan ng hayop at ang babae ng katutubo ay sinubukang iunat pa ang kanyang katawan na parang ang pag-ibig ay maaaring lumaki ng sapat upang maabot. Hinawakan ng mga kapitbahay ang kanyang mga braso. Isang segundo ng kawalang ingat at magkakaroon sana ng dalawang talon sa halip na isa. Ang sundalo sa ibaba ay itinaas ang kanyang palad na parang nagsasabing, "Narito ako." At ang babae ay tumango, humihikbi, na ibinigay sa estranghero ang kapangyarihang magpasya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Muli niyang inilipat ang kanyang mga paa, hinahanap ang punto kung saan ang kanyang hakbang ay magkakaroon ng pinakamalaking epekto. Hindi siya maaaring manatili ng direkta sa ilalim ng patayo ng bintana. Ang recessed facade ay inaasahang bahagyang nauuna ang pagbagsak. Isang kotse na nakaparada 2 metro ang layo, ang sulok ng isang metal na basurahan sa kaliwa, isang puno na may mababang sanga sa kanan. Ang eksena ay isang chessboard kung saan ang isang maling hakbang ay magdudulot ng mahal sa kanya. Ang mga tao sa kabila ng kanilang pagkataranta ay hinigop ang ingay na parabang ang kapitbahayan mismo ang humina ng volume upang marinig lamang ang tibok ng puso na malapit ng tumalon. Isang babae ang bumulong ng panalangin, isang matandang lalaki, nagkukunwaring lamig, pinikit ang kanyang basang mga mata. Isang binatilyo na walang kamalay-malay ay nagbulsa ng kanyang cellphone. May mga sandali na ang paggawa ng pelikula ay parang pagtataksil. Inangat ng sundalo ang kanyang baba at sinukat ang distansya sa huling pagkakataon. Hindi siya tatakbo mula sa malayo, kailangan niya ng pagsabog, hindi ng bilis. Napaatras siya ng ilang hakbang, pinitik ang kanyang mga daliri. Pinakawalan ng mga ito, naramdaman niyang kumagat ang talampakan ng kanyang bota sa aspalto. Ang hangin ay amoy ng mainit na alikabok, ng hapon, ng balat, at ng takot. At sa ilalim ng lahat, mayroong isang sinaunang amoy ng paglutas. Ang pusa ay nagpumiglas sa isang kumbulsyon ng instinct. Ang hulihan nitong paa ay nadulas, nasimot, nakahanap ng binili, at nawala muli. Nakabitin ito sa bingit ng pagbagsak, nakalaylay na ang katawan, nakabitin ang katawan nito sa isang tense na arko na hindi nito kayang panindigan ng matagal. Inayos ng sundalo ang kanyang hips millimeters,
pinagsama ang lakas at direksyon sa isang solong axis. Ramdam niya ang bigat ng sariling katawan na para bang isang tumpak na kasangkapan. Walang pumalakpak, walang madla. Naroon ang pagbagsak at ang pagtugon. Ngayon, mahinang sabi ng isang tao, hindi sigurado kung sa sarili niya o sa improvised hero. Ngayon, ang isa pang paulit-ulit tulad ng isang echo ng pag-asa. Ngunit ang ngayon ay hindi pa sa kanya ito ay pag-aari ng pusa sa gravity, sa tahimik na pangungusap na isinulat ng mundo kapag ang lahat ay nakasandal sa isang tabi. Nahuli ng sundalo ang ngayon na iyon sa kanyang mga mata na parang may kumukuha ng musical note sa hangin bago tumugtog sa kanang string. Bumigay ang kuko ng pusa, ang huling nakakapit sa wala. Bumigay ang maliit na katawan dito, nahanap ang vacuum sa isang dive na hindi nito pinili. Ang babaeng nasa itaas ay sumigaw na tila habang buhay na pinaikli sa isang pantig. Gumalaw ang sundalo sa ibaba na parang sinunod ng oras ang kanyang kilos. Ang kanyang kanang binti ay sumabog, ang kanyang kaliwang binti ay tumama sa kanang anggulo, ang kanyang katawan ay tumagilid, ang kanyang mga braso ay bumaril ng may katumpakan. At para sa isang nasuspinde na sandali, siya ay tumigil sa pagiging isang tao sa lupa at naging eksaktong punto sa pagitan ng taas at ang impact. Ang buong lungsod ay nagpigil ng hininga sa parehong segundong iyon. Nawala ang ingay ng mga sasakyan, natahimik din ang hangin kasabwat man o saksi. Ang natitira na lang ay ang paglukso na nagsisimula, isang arko na iginuhit ng kalamnan at tapang, at ang katawan ng hayop na naglalakbay sa isang tuwid, na linya na walang pag-aalinlangan. Hindi na inisip ng kawal ang sarili, naroon lamang ang katiyakan na kung maabot siya ng kanyang mga kamay sa tamang panahon, ang pagbagsak na iyon ay isang alaala na lamang, at kung hindi, ito ay isang bigat na imposibleng makalimutan. Bumagsak ang katawan ng pusa sa freefall, isang blur ng balahibo at kawalan ng pag-asa na napunit sa pagitan ng langit at lupa. Ang sigaw ng babae ay umalingaw-ngaw ng napakalakas na tumusok sa mga bintana, tumusok sa mga puso, at naging sanhi ng pagpikit ng marami na hindi makapanood. Ang mga tao ay nagpipigil ng hininga na parabang ang lahat ng hangin ay natanggal ng sabay-sabay. At sa sandaling iyon ay sumugod ang sundalo, isang kilusan na tila ipinanganak hindi sa kalamnan o kalkulasyon. Ngunit sa dalisay na likas na ugali, halos parang nakaprogram para sa nag-iisang sandali sa kanyang buhay. Itinulak ng kanyang mga paa ang aspalto sa lakas ng isang taong walang ibang tinanggap kundi ang tagumpay. Ang kanyang katawan ay umabante na parang palaso, nakaunat ang mga braso, ang mga mata ay nakatutok lamang sa target. Parang umikot ang oras sa paligid niya. Para sa manunood, ang lahat ay nangyari sa mabagal na paggalaw. Ang pusa ay nahuhulog, ang mga paa nito ay naglalagablab sa desperasyon, ang anino ay nakaharap sa lupa, at ang sundalo sa buong paglipad, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa ganap na konsentrasyon. Napakabigat ng katahimikan na ang tanging maririnig ay ang hanging pinuputol ng gumagalaw na katawan. Walang mga sungay, walang mga bulungan, walang iba, kundi isang walang hanggang segundo kung saan ang kapalaran ng dalawang buhay ay nagbanggaan sa kalawakan. Nanlamig ang mga luha ng babae sa kanyang mukha, nakabuka ang kanyang bibig sa walang tunog na sigaw, at ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas na parang lalabas na ito sa kanyang dibdib. Sumulong ang sundalo. Bawat kalamnan ay nakaunat, bawat himaymay ng kanyang katawan ay naninigas, para siyang sinusubok ng gravity na parang sinasabing, gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang tapang mo. At tumugon siya walang salita sa pamamagitan lamang ng pag-uunat ng kanyang mga braso na parabang sila lang ang nitong may kakayahang baguhin ang kinalabasan ng kwento. Ang karamihan ay nanunood na natulala. Walang kumurap, walang nangahas na sumabad sa sandaling iyon ng kahit isang tunog. At pagkatapos ay nangyari ito. Sa halos hindi mahahalatang kaluskos, inabot ng kanyang mga kamay ang maliit at nahuhulog na katawan.
Malakas ang impact sa kanyang dibdib. Ang pusa ay ngumisi sa takot. Ang mga kuko nito ay likas na bumaon sa kamiseta ng sundalo at saglit ang lahat ay tila nasuspinde sa himpapawid. Tumigil ang mundo. Nagawa na niya. Napaatras ng 2 hakbang ang sundalo nang maramdaman niya ang marupok na bigat sa kanyang mga braso. Dinala ang hayop ng mahigpit sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ito na parang may hawak na bagong panganak. Ang kanyang mga mata na dating bakal ay lumambot saglit. Ang pusa ay nanginginig, humihingal ngunit buhay. At sa segundong iyon, nakakabingi ang katahimikan na nangingibabaw sa lansangan. Pumutok ang palakpakan. Naghiyawan ang mga tao sa sobrang tuwa. Ang iba ay lumuhod bilang pasasalamat. Ang iba ay umiiyak na parang nakakita ng isang himala. Tumakbo ang bata na kanina pa nakatakip sa kanyang mga mata para yakapin ang kanyang ina. Nagawa niya! Nagawa niya! Ang matandang lalaki na nagbubulong-bulungan ng mga panalangin ay nagtaas ng kanyang mga bisig bilang tagumpay na inuulit. Nagpapadala pa rin ang Diyos ng mga anghel. Nagpapadala pa rin ang Diyos ng mga anghel. Sa bintana, bumagsak ang babae. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Nanginginig na hikbi ang bumalot sa kanyang katawan at siya ay bumulong kay salamat, salamat, salamat. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha at sa bawat segundong nakikita niyang ligtas ang kanyang pusa. Sa bawat sulyap sa hindi kilalang sundalong iyon, pakiramdam niya ay kagagaling lang niya sa kanyang buhay. Ang sundalo naman ay hindi agad ngumiti. Ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak sa mabibigat na paghinga at hinawakan niya ang hayop na matatag na pinoprotektahan ito mula sa anumang panganib. Ang kanyang puso ay tumitibok, ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik. Alam niyang isinapanganib niya ang lahat sa paglukso na iyon at alam din niyang wala nang mas hihigit pa sa buhay na gumagalaw ngayon. Natatakot ngunit ligtas sa kanyang mga bisig. Isang mapitagang katahimikan ang muling bumagsak saglit, hindi na sa takot kundi sa paggalang. Ang mga tao ay tumingin sa taong ito hindi lamang bilang isang taong gumawa ng isang matapang na kilos, ngunit bilang isang buhay na patunay na ang mga hindi binanggit na bayani ay umiiral pa rin. Ang uri na lumilitaw ng hindi ipinaalam, hindi handa, sa eksaktong sandali na kailangan sila. At ganoon nga, sa ilalim ng bintana ng isang ordinaryong gusali, sa isang ordinaryong kalye, sa harap ng mga ordinaryong tao na isang pambihirang kilos ang nagpabago sa takbo ng isang buhay. At magpakailanman na nakaukit sa alaala na ang katapangan at likas na ugali ay maaaring baguhin ang trahedya sa isang himala. Pagkatapos ay itinaas ng sundalo ang kanyang mukha, sinalubong ang mga mata ng babae at gumawa ng isang simpleng kilos. Maingat niyang binuhat ang pusa na ipinakita sa kanya na ito ay ligtas. Ang kanyang mga luha ay naging sigaw ng saya. Ang karamihan ay tumugon ng mas maraming palakpakan at ang mundo ay muling umikot, ngunit hindi ito magiging pareho para sa mga nakasaksi sa sandaling iyon. Huminga ng malalim ang sundalo na parang bumabalik mula sa pagsisid at pagkatapos ay hinawakan ng pusa sa kanyang dibdib na may pag-aalaga ng isang taong may hawak na bagong panganak. Ang kalye ay bumukas sa kusang mga koridor upang idaan siya. Hinawakan ng mga kamay ang balikat niya, tinawag siyang bayani ng mga tinig. May nag-alok ng tubig, sinubukan ng isa pang pasalamatan siya ng mga salitang natitisod sa sariling damdamin. Tumango siya na may kalahating ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa ikatlong palapag na bintana kung saan ang babae ay nanginginig, nakasandal sa pasimano. Sinusubukan pa ring paniwalaan ang eksena sa kanyang harapan ay totoo. Isang kapitbahay ang tumakbo upang buksan ang gate ng gusali. Humakbang ang isa pa sa harapan at inilabas ang elevator. Paulit-ulit na pinindot ng isang babae ang baton na para bang iyon ang magpapabilis ng sasakyan. Pinili ng sundalo ang hagdan. Gusto niyang maramdaman ang bigat ng sandali sa bawat hakbang na para bang ang gravity ay isang paalala ng kanyang kinalaban. Sabay-sabay siyang umakyat ng 2 flight. Pumulupot ang pusa,
Mabilis ang tibok ng puso nito sa kanyang bisig. Sa ikatlong palapag, nakabukas na ang pinto ng apartment. Naghintay ang babae sa pasilyo at nang makita siya, ang kanyang kamay ay muling pumunta sa kanyang bibig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kilos ay hindi isang takot. Ito ay isa sa nagpapasalamat na pagkamangha. Nakatayo sila ng kalahating metro sa pagitan ng isang buong segundo. Nagyelo sa napakalalim na katahimikan na kahit ang ingay ng kalye sa ibaba ay tila nawawala. Ang sundalo ay mahinahong inabot ang kanyang mga bisig at inipon niya ang pusa sa kanyang mga bisig na parang binabati ang isang bata. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa kanyang balahibo. Ang kanyang mga luha ay naghalo sa isang mahina, pagod na meow. Ang pusa, na parang nauunawaan ang lawak ng himala, ay naglabas ng isang mahiyaing ungol na nag-vibrate sa kanyang dibdib at tinisarmahan ang anumang mga salita na nangangahas na ipanganak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit putol ang unang pangungusap. Ako, hindi ko alam kung paano. Huminga siya, suminghot. Hinawakan ng hayop gamit ang isang kamay at ang isa ay hinawakan ng shirt sleeve ng sundalo. Hinahanap ang tunay sa texture ng tela. Kung nahulog siya, nawala na naman sa akin ang lahat. Ang pangungusap ay nakabitin sa hangin tulad ng isang mabigat na ulap at ang sundalo ay inihilig ang kanyang ulo na hinihiling sa kanyang tingin na magpatuloy lamang kung gusto niya. Dinala niya silang dalawa sa loob, nasa entranceway pa rin ng walang formalidad. Ang apartment ay may mga palatandaan ng isang taong nagpupumilit na panatilihing maayos ang mundo. Mga nakapaso na halaman na may mahusay na pangangalaga, isang pagpipinta ng paglubog ng araw sa West Coast, isang niniting na kumot na nakatakip sa braso ng sofa, mga larawan sa mga frame. Sa isa sa kanila ngumiti ang isang dalaga na may parehong hugis na mga mata sa babae. Ang kuting ay natulog sa kanyang kandungan. Hinawakan ng ina ang frame gamit ang kanyang mga daliri at hinayaan ang katotohanan na mahulog sa lambot ng isang taong hindi na kayang hawakan ito. Ibinigay sa akin ng aking anak na babae ang kuting na ito nang siya ay masuri. Sinabi niya na sa mga araw na wala akong lakas, pipilitin niya akong bumangon sa kama, kahit na ito ay palitan lamang ng tubig. Huminto siya at hinahabol ang kanyang hininga. She left 2 years ago. He stayed. It's all I have of her that still breathes. Ibinaba ng sundalo ang kanyang mga mata bilang paggalang na parang nakayuko ang kanyang ulo sa isang himno. Walang kabayanihan na posible sa sakit na iyon, tanging presensya. Ang pusa, mas kalmado, ay nagunat ng paa at hinawakan ng baba ng may-ari nito na parang kinukumpirma ang sarili nitong lugar sa mundo. Sa labas, may pumalakpak muli. Ang tunog ay tumaas sa mga bulwagan na parang alon. Ngunit sa loob, pinili ng oras ang sarili nitong ritmo na ginawa ng pagmamahal at paalam na binigyan ng isa pang pagkakataon. Pinunasan ng babae ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, sa halos parang bata na kilos at natawa sa kanyang sarili. Paumanhin, I must sound crazy. Mahigpit siyang umiling at sa unang pagkakataon nagsabi ng higit pa sa kinakailangan. May mga bagay na lubusan lang nating naiintindihan kapag hawak natin ang mga ito. Tumango siya, kinagat ang labi, pinatong ang pusa sa dibdib niya at huminga ng malalim. Anong pangalan mo? Sabi niya. Inulit niya na parang itinatago ito sa isang maliit na kahon. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, itinaas niya ang kanyang palad, humihingi ng pahintulot na matakpan ang pasasalamat na nagpapahirap sa kanya. Sinuman sana ang sumubok. Isang maikling tawa ang pinakawalan niya sa pagitan ng malungkot at matamis. Kahit sino tumingin, sinubukan mo. Ang pagkakaibang iyon na sinabi ng simple ay nagsindi ng ilaw sa pasilyo na hindi nagmumula sa kisame. Saglit na tumingin sa malayo ang sundalo at ibinalik ang larawan sa sideboard. Nagustuhan ba niya ang dagat? She lived for it. Her last trip was to Santa Monica. Sabi niya, if ever makalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng huminga, dapat makinig ako sa dagat kahit recording sa cellphone ko. Itinuro ng babae ang isang music box sa tabi ng picture frame.
Minsan inoon ko at hinahayaan kong tumugtog habang natutulog siya. Naaalala niya yata. Nanatili sila roon ng ilang segundo, nagbahagi ng walang timbang na katahimikan. Ginalugad na ng pusa ang balikat ng may-ari nito na may kumpiyansa na may babalik sa daungan. Inayos ng sundalo ang laylayan ng kanyang gasgas na kamiseta. Ang mga pinong marka na ngayon ay nagkuwento na walang makikita sa mga pahayagan. Pwede bang iminuestra niya ang larawan, humihingi ng pahintulot na ituwid ang frame na naging baluktot sa kanyang pagmamadali? Oo naman, inihanay niya itong mabuti, na para bang ang paghawak sa kahoy ay dadampirin sa nakaraan nang hindi ito masasaktan. At pagkatapos ay umatras siya ng isang hakbang, handang ibalik ang bahay sa may-ari nito at ang sandali sa nararapat na lugar nito. I'll be right there. I just wanted to make sure na okay ka. Kami, sagot niya, at ang salita ay nagkaroon ng bagong lalim, halos isang pangako. Ngunit maaari ba akong magtanong ng isang huling bagay? Tumango siya. Bumuntong hininga ang babae, nag-ipon ng lakas ng loob at sinabing, "Gusto mo ba ng kape? I promise not to say anything else if you don't want. It's just, ayokong mauwi sa hiyawan ang kwento natin." Ang imbitasyon ay walang seremonya. Ito ay naging totoo. Saglit na nag-atubili ang sundalo hindi dahil sa lamig, kundi bilang paggalang sa mga hangganan na natutunan niyang panatilihin. Pagkatapos ay nagpasya siya na kung minsan ang pagtanggap ng kape ay isang kilos ng sangkatauhan bilang isang matagumpay na paglukso. Tinatanggap ko. Nakaupo sila sa maliit na mesa na may 2 puting mug at isang plato ng cookies na itinulak nito papunta sa kanya. Nagsalita sila ng kaunti. Mga simpleng tanong, maiikling sagot, ganoong uri ng intimacy na nanggagaling kapag ang 2 tao ay tumawid sa isang makitid na pasilyo ng tadhana na magkasama. Sinabi niya sa kanya na naglingkod siya sa malayo, na bumalik siya ilang buwan na ang nakakaraan at nakita pa rin niya na kakaiba ang ingay ng mga lansangan na walang hinihiling. Sinabi niya na nagtuturo siya ng mga crafts sa community center, na kung minsan ay nanginginig ang kanyang boses, ngunit naaalala ng kanyang mga kamay ang daan. Umupo ang pusa sa kanyang kandungan at tuluyang nakatulog, parang nagsasara ng isang kabanata. Nang matapos ang kape, tumayo ang sundalo. Ginawa din ng babae. Nagkatabi silang sandali, hindi sigurado kung paano magpaalam sa isang bagay na napakalawak na hindi ito magkasya sa mga huling pangungusap. Pagkatapos ay inabot niya ang kahon ng musika at sa isang maikling pagklik, hinayaan ang tunog ng karagatan na mapuno ang silid. Mga alon na dumarating at umaagos, isang dalampasigan na naroon lamang, ngunit sapat na. Sasabihin niya na ngayon ang karagatan ay dumating sa akin, bulong niya, at ibinalik ang hindi ko kayang mawala. Pinagdikit ng sundalo ang kanyang mga labi sa halos nahihiyang ngiti. Hinawakan ang 2 daliri sa haka-haka na labi ng isang takip, isang sinaunang, magalang, nakilos at naglakad patungo sa pintuan. Bago umalis, narinig niyang muli ang sariling pangalan, mahinang tinawag. Lumingon siya. Hinawakan ng babae ang pusa gamit ang isang braso at, kasama ang isa, iniabot ang isang maliit na keychain na may bangkang kahoy, malinaw na gawa sa kamay. Para hindi mo makakalimutan ang port na ito, tinanggap niya ito bilang isang tumatanggap ng medalya na hindi ipapakita, nakatago lamang sa kanang bulsa. Salamat, at bumaba na siya. Sa pasilyo, ang alingawngaw ng mga yabag ay sinabayan ng tunog ng mga alon na nagmumula sa isang maliit na kahon na tumataas patungo sa kisame, marahil ay dumampi sa parehong bintana kung saan halos madulas ang buhay. Sa ibaba, ang kalye ay babalik sa mga kotse, boses at kumukupas na araw. Ngunit sa itaas, sa silid na iyon na may payak na pader, mayroon na ngayong 3 nakahanay na tibok ng puso. Puso ng babae, puso ng pusa, at puso ng sundalo. Lahat ay nagpapaalala na kung minsan ang naghihiwalay sa pagbagsak mula sa kanlungan ay ang desisyon ng isang segundo. Nang umalis ang sundalo sa apartment at bumalik sa kalye, iba ang pakiramdam ng hangin.
Ang mga tao ay naroon pa rin, ngunit ngayon ang katahimikan ay nagbigay daan sa isang magalang na bulungan. Ang mga ito ay hindi karaniwang mga komento, ngunit ang mga pariralang sinisingil ng damdamin. Akala ko ay wala ng oras. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buhay ko. Ang lalaking iyon ay nagligtas ng 2 buhay ng sabay-sabay. Ang bulong-bulungan ay tila tinahi ang mga puso ng lahat ng naroroon, na para bang kailangan ng bawat isa na sumaksi sa kanilang nasaksihan. Naglakad siya ng nakataas ang ulo, ngunit walang bahid ng kawalang kabuluhan. Ligtas na ang pusa sa mga bisig ng kanyang may-ari at sapat na iyon para sa kanya. Hindi siya naghahanap ng pagkilala, ayaw niya ng palakpakan, gusto lang niyang sumulong na para bang tinutupad ang isang tahimik na misyon at bumalik sa hindi nagpapakilala. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay nakasalubong sa isang bata sa karamihan. Tinitigan siya ng bata na may halong pagkamangha at paghanga. Walang salita, itinaas ng bata ang kanyang hinlalaki bilang paggalang. Isang simpleng tango lang ang isinauli ng sundalo at ang munting sandaling iyon ay nanatiling nakaukit sa kanyang alaala na para bang may ningas na apoy sa puso ng bata. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa kanilang sarili. Some confessed shame for not having acted. Nandoon ako sa ilalim mismo, pero hindi. Ako makagalaw, sabi ng isang binata. Naisipan kong kumuha ng kumot, pero naparalisa ako, bulong ng isang babae. Others spoke with renewed enthusiasm. May mga bida pa rin, hindi lang sa mga pelikula. Ang pakiramdam ay naantig ang lahat sa ilang paraan, na para bang ang eksena ay yumanig sa bawat isa sa kanilang karaniwang kawalang interes at ginawa silang muling pag-isipan ang kanilang sariling diskarte sa buhay. Isang matandang lalaki, punong-puno ng luha ang mga mata, ang lumapit sa sundalo at mahinang nagsabi, "Anak, hindi malilimutan ang ginawa mo ngayon. Hindi ka lang nagligtas ng hayop, naibalik mo ang pananampalataya sa buong kalsadang ito." Tumango ang sundalo, hindi nakaimik. Alam niyang ang anumang tugon ay tila walang halaga sa harap ng ganoong sitwasyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi nagmamadali. Habang nasa likuran niya, patuloy siyang pinag-uusapan ng mga kapitbahay na para bang isa siyang buhay na alamat na biglang lumitaw doon sa gitna ng isang ordinaryong hapon. Sa taas ng bintana, hawak pa rin ng babae ang pusa sa dibdib. Hindi na siya tumili. Ngayon ay ngumiti siya sa pamamagitan ng kanyang mga luha, maingat na kumakaway sa kanya sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nangungusap, walang katapusang pasasalamat, pagpipitagan at isang uri ng tahimik na pangako na hinding-hindi niya malilimutan ang sandaling iyon. Saglit na tumingala ang sundalo, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib sa halos militar, ngunit malalim na kilos ng tao, at pagkatapos ay tumalikod upang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Naghiwalay muli ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa gulat o pag-asa, ngunit bilang paggalang. Nagpalakpakan pa rin ang ilan, pero ibang klasing palakpakan, mas pinipigilan, halos mahiyain, na para bang alam ng lahat na kahit anong kalabisan ay parang walang galang sa kanyang pagiging simple. Ang bida ng eksenang iyon ay tila hindi gusto ang spotlight at dahil doon ang kanyang kilos ay naging mas enggrande. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga pabulong na komento. Hindi man lang siya humingi ng pangalan o contact information, inisave lang niya ito at umalis. Sagot naman ng isa, ganyan ang ginagawa ng mga totoong tao. Wala silang inaasahan na reward. Mayroon ding mga nagmuni-muni ng malakas. Ilang beses tayong dumaan sa buhay na nagkukunwaring hindi nakikita, at ngayon ay nakakita tayo ng isang tao na kumilos ng walang pag-iisip. Hindi pinag-isipan ng sundalo ang alinman sa mga pag-uusap na ito. Kalmado ang kanyang isip. Wala na siyang kailangang bitbitin maliban sa katiyakang noong hapong iyon nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Para sa kanya, isa lamang itong tungkuling ginampanan, hindi isang panoorin, at tiyak na ang pagpapakumbaba na ito ang humahanga sa lahat ng nagmamasid sa kanya. Ang balita ay nagsimulang kumalat sa paligid. Ang mga hindi pa nakakita nito ay narinig ang kwentong inulit
ng detalyado ng mga saksi. Ang bawat isa ay nagdagdag ng kanilang sariling pananaw. Nakita ko siyang sumusukat ng pagtalon. Narinig kong kumalas ang kuko ng pusa. Isinusumpa ko na akala ko ay hindi siya makakarating, ngunit ginawa niya. Sa gayon nagsimula ang salaysay na dadami sa mga susunod na araw na ginagawang simbolo ng katapangan at pag-asa ang hindi kilalang sundalong iyon. Ngunit higit sa lahat, naroon din ang lumalagong kamalayan na ang bawat isa, sa isang punto ng kanilang buhay, ay haharap sa isang katulad na desisyon, marahil hindi isang pusa ang nahuhulog sa bintana, ngunit isang sitwasyon kung saan ang pagkilos o pananatiling tahimik ay makakagawa ng lahat ng pagkakaiba. At sa lugar na iyon, alam na ngayon ng lahat na nasaksihan nila ang isang buhay na halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng pagpili na kumilos. Ang sundalo na may matatag na hakbang ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa lumiko siya sa kanto. At bagamat nawala na siya sa paningin, nanatili ang kanyang presensya, nakatatak sa mga mata, usapan at puso. Ang kalye na dati ay nanginginig lamang sa pang-araw-araw na ingay ay nagdadala na ngayon ng isang kolektibong alaala na ang isang gawa ng katapangan ay maaaring magpabago sa buhay ng mga nanonood at higit pa, ang buhay ng mga tumatanggap nito. Sa pagliko niya sa kanto, ang ingay ng lungsod ay nagpatuloy sa dati nitong aktibidad, ngunit sa loob ay may nagbago. Dumukot siya sa kanyang bulsa at naramdaman ang maliit na bangkang kahoy na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Magaan, magaspang ang mga gilid, gawa sa mga di kasakdalan na akmang-akma sa kanyang palad. Ang automatikong kilos ng pagpihit nito sa pagitan ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng isang lumang alingawngaw, isang alaalang bihira niyang ilabas sa ibabaw. Isang bakuran ng pagsasanay, taon na ang nakalipas. Ang isang kasamahan sa koponan ay nadulas mula sa isang mataas na hadlang. Ang mundo ay nakompres sa isang segundo at siya ay dumating kaagad ng huli. Walang sinisisi sa kanya, ngunit nanatili ang pagkakasala. Naglalakad kasama niya na parang anino ng hapon. Simula noon, sa tuwing magtatagal ang katahimikan, babalik ang tagpong iyon, isang pagbagsak na walang tigil sa pagbagsak. Sa kalyeng iyon, gayunpaman, sa wakas ay nagkaroon ng ibang kinalabasan ang gravity. Ang maliit na bangka, mainit-init mula sa init ng kanyang kamay, ay parang isang nakabaligtad na medalyon. Hindi ito nagsasalita tungkol sa kanyang ginawa, ngunit tungkol sa kung ano ang kanyang inayos sa kanyang sarili. Habang tumatawid siya, sa susunod na blok nakita niya ang salamin ng isang storefront na binago siya sa isang refleksyon. May mga gasgas sa kanyang kamiseta, alikabok sa kanyang mga siko, isang linya ng pawis na nagmamarka sa tabas ng kanyang leeg. Tiningnan niya ang sarili na may halos malambing na kakaiba, na para bang pinagmamasdan ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Bahagya siyang ngumiti, hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi ng kaginhawahan. Nagbago ang traffic light, nagpatuloy siya. Sa unahan, ang hintuan ng bus ay may dalawang bakanting bangko. Umupo siya, huminga, at sa kanya lang napagtanto na humihingi ng permiso ang buong katawan niya para manginig. Ang panginginig pagkatapos ng lakas ng loob, ang pagod na huli na dumating. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang backpack, mga nakagawi ang mensahe na hindi nangangailangan ng tugon. Pinatay niya ang screen. Gusto niyang itago sa sarili ang huling katahimikan na iyon. Pag-uwi niya, amoy ng mainit na ladrilyo at lipas na kape ang apartment. Iniwan niya ang kanyang mga susi sa mesa, hinugasan ang kanyang mukha, at nakita sa salamin na ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay kulang sa pagod na ningning ng patuloy na pagbabantay. Sa tokador, isang kahon ng sapatos na may mga memento na bihira niyang buksan, mga sulat na hindi niya kailanman ipinadala, isang fold-out na badge, isang larawan ng isang grupo sa ilang beach. Kabilang sa mga papel ay isang dilaw na clipping ng drawing ng isang bata ng isang bangka na ginawa ng mga bata mula sa shelter, kung saan siya nagturo ng workshop noon pa man. Hindi niya alam kung bakit niya iningatan iyon. Ngayon,
kasama ang kahoy na bangka sa kanyang bulsa. Ito ay may katuturan. May mga palatandaan na nagpumilit na makipag-usap sa isa't isa, kahit na ang mga matatanda ay walang pasensya na makinig. Dumating ang gabi na may mas mapagpatawad na hangin. Natulog siya ng maaga, isang bagay na hindi malamang para sa isang taong sanay na makitungo sa insomnia. Bago ipikit ang kanyang mga mata, isinandal niya ang maliit na bangka sa headboard na parang nakaangkla sa isang piraso ng dagat sa isang silid na walang bintanang nakaharap sa karagatan. Hindi niya binuksan ang telebisyon, hindi nagpatugtog ng musika. Ang pagtulog ay dumating tulad ng isang bisita na nakakaalam ng bahay. Pumasok siya nang hindi kumakatok, pinatay ang ilaw sa pasilyo at maingat na isinara ang pinto. Natulog siya. Kinaumagahan, nakita niya ang isang sobre na nadulas sa ilalim ng pinto. Walang return address. Inside, a sheet of notebook paper with blue lines and slanted handwriting. Sa lalaking nagpatigil sa pagsigaw ko, sa pagiging echo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng hininga. M sa tabi. Isang maliit na flash drive na may sticker na may nakasulat na Santa Monica. Sinaksak niya ito sa kanyang computer at nang mabuksan ang file, ang silid ay napuno ng tunog ng mga alon at mga seagull, ang eksaktong tunog na ipinangako ng music box ng kanyang asawa. Napuno ng dagat ang apartment ng hindi nakikitang asul. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng ilang minuto, walang malupit na alaala, walang mga patio, walang mga pagkaantala. Nagkaroon lamang ng indayog ng pabalik-balik at isang simpleng pakiramdam. Ang buhay kung minsan ay nagbibigay din. Sa mga sumunod na araw, ang kalyeng iyon ay nagsalita ng higit patungkol sa kanya kaysa sa gusto niya. Ang sinabi ng isa sa isa ay naging isang chain ng pleasantries. May dumating na may isang pares ng mga bagong bota na naiwan sa pinto ng walang tiket. Inatake siya ng may-ari ng grocery store ng isang matigas na diskwento na hindi niya maaaring tanggihan. Nakilala ng isang mailman ang kanyang mukha at sa isang nahihiyang pagbati, sinabing salamat sa kahapon. Kahit na ang kahapon ay isa pang pahina sa kalendaryo. Binati niya ang bawat kilos na may kalahating ngiti, palaging medyo alanganin at sinunod ang script ng isang routine na sa unang pagkakataon sa mga buwan ay hindi parang isang makitid na koridor. Makalipas ang isang linggo, pabalik sa parehong paraan, narinig niya ang isa pang kaguluhan. Biglang natutunan ng kanyang puso na hanapin muli ang patayo ng isang bintana. Ngunit hindi ito sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ito ay tunog ng kinakabahang pagtawa at pagpalakpak. Isang batang lalaki ang parehong nagbigay sa kanya ng thumbs up noong araw ng kanyang pagliligtas, ay nakatayo sa gitna ng bangketa kasama ang tatlong kaibigan. Naglalatag sila ng luma at mabulaklak na sapin sa pagitan nila. Marahil ay nagmamadaling napunit mula sa bahay. Mula sa unang palapag, isang maliit na aso na nasasabik sa kaguluhan ay nakalabas sa kalahati ng balkonahe at humahagulgol. Isang babae ang nagwagayway ng kanyang mga braso, natatakot at nalilito. Ang batang lalaki na nakakap ay lumingon sa kanyang ina at sumigaw, "Kung siya ay tumalon, mahuhuli namin siya." Walang perpektong pagkalkula dito. Walang mga anggulo, walang pamamaraan. Mayroong, oo, ang kamakailang paalala na posible na huwag tumayo. Binilisan ng sundalo ang kanyang lakad, handa na sa harap na linya kung kinakailangan. Ngunit ang aso ay nadulas lamang ng kaunti at umatras. At ang kumot, nanginginig na may maliliit na kamay, ay nakalawit na walang laman sa hangin. Ang kalye ay sumabog na may mabuting kalooban. Ang batang lalaki, napawis na parang tatakbo sa isang marathon, ay inilagay ang sheet sa kanyang braso at mula sa malayo ay tumingin sa sundalo. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangan. Ang kilos ay ganap na katulad sa kung ano ang natututuhan ng isang tao sa pamamagitan ng imitasyon. Sa harap ng panganib, buksan ang iyong mga braso. Ito ang maliit na pagbabagong tektonik na naramdaman ng kapitbahayan. Pagkatapos ng paglukso na iyon, nagsimulang kumilos ang mga tao bago humingi ng tawad, magtanong bago humatol, mag-alok bago magsuri ng merito.
Ang babae sa ikatlong palapag ay nagsimulang magsara ng kanyang mga bintana ng mas maingat at isang hapon ay nagdikit ng isang sulat kamay na parirala sa loob ng dingding ng kanyang balkonahe. Nagpapasalamat din ang paghinga. Ang matandang lalaki na nanalangin ngayon ay bumati sa mga estranghero ng paano ako makakatulong. Hindi iyon tunog tulad ng protocol. Nakaugalian ng delivery man na may suot na backpack na tumingala kapag dumaan siya sa mga storefront na parang maingat na sinusubaybayan ang mga gilid ng mundo. Maliit na pagsubaybay, maliliit na gawa ng kabaitan, maliliit na pagkagambala ng kawalang interes. At ang sundalo, bumalik siya sa sulok kung saan nagulat siya sa refleksyon. Sa tabi ng isang newsstand, isang bulletin board ng komunidad ang nagpakita ng mga poster at tala. Sa pagitan ng mga aralin sa gitara at ng advertisement ng thrift store, mayroong isang nakatape na drawing. Isang lalaking nakaunat ang mga braso, isang nahuhulog na pusa na nagbagong anyo sa isang paitaas na kurba, at sa ibaba, sa malalaking baluktot na mga titik, ang pariralang nananatili pa rin ang mga bayani. Tumayo siya sa harap ng papel sa loob ng ilang sandali na sapat na ang tagal para makadaan ang bayan ng 2 beses. Ang unang reaksyon ay isang discreet blush, ang pagnanais na ibagsak ang poster upang hindi kumuha ng espasyo na tila hindi tama. Ang pangalawa ay isang tahimik na pagsuko, pagpapaalam sa mga tao kung ano ang kailangan nilang pangalanan upang matandaan kung ano ang kanilang kaya. Ang karma, sinasabi, ay nagbabalik sa paraang nahanap nito. Nang hapong iyon, hindi ito bumalik bilang isang medalya o bilang isang headline. Bumalik ito bilang isang maliit na bangkang kahoy sa kanyang bulsa, bilang isang buong pagtulog sa gabi, bilang isang mabulaklak na sheet na iniunat ng maliliit na kamay, bilang dagat sa loob ng isang apartment sa lungsod. Bumalik ito habang ang muling isinulat na eksenang daladala niya ay nakakapit sa kanyang dibdib mula noong training yard. Isang pagkahulog, sa pagkakataong ito ay naputol. At kung isang araw ay may magtatanong kung ano ang natitira sa kwento ng sundalong nagligtas ng pusa, marahil ang kasagutan ay magkasya sa isang maikling pangungusap. Ang mabait na buhay ay umalis sa ating refrigerator upang hindi makalimutan. Kapag ang isang braso ay bumuka sa tamang sandali, hindi lamang ang katawan ang nailigtas. Ang buong kapitbahayan ang natututong huminga. Palubog na ang araw sa likod ng mga gusali nang tuluyang bumalik sa dati ang kalye. Ngunit walang sinumang naroon noong araw na iyon ang nanatiling pareho. Ang paglukso ng isang hindi kilalang sundalo ay hindi lamang nagligtas sa isang nahuhulog na pusa. Muling pinasigla nito sa puso ng mga tao ang alaala na umiiral pa rin ang katapangan na ang pakikiramay ay maaari pa ring baguhin ang mga tadhana. Ngumiti muli ang babae habang nakayakap ang kanyang kasama. Nalaman ng bata na hindi lang sa screen ang mga bayani at lahat ng naroon ay nag-uwi ng tahimik na aral. Minsan, ang kailangan lang ay isang split-second na desisyon para baguhin ang mundo. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, mag-iwan ng like bilang tanda ng pag-asa, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang iba pang nakakaantig na kwentong tulad nito, at ibahagi ang video na ito para mas marami ang matuklasan na may mga bayani pa rin.